So, hi guys, ayun, nag-ayos-ayos ako. Ayan, oh. Di masyado sa damit, sa makeup lang. And, uy, ang cute talaga nitong clip na to, nasa yellow basket lang. So, yan, ano lang, natural, pero ang loud is yung lipstick. mas gusto ko kasing loud ang lipstick ko kaysa yung ibang makeup. Dahil maganda kasi ang dark lipstick or makapal na kulay sa makapal na labi, hindi siya mapapansin. So, yan. Ano yan? Nag-share ng katotohanan or Bible verse, tapos, sabi nga dito, iwasan ang ganito-ganyan. Kaya nga, common sense na iwasan. Kung gusto mo pa rin pumunta doon, dito basta alam mo ang tama at mali. Kung alam mong palaaway ka, huwag uminom ng marami. Alam mo ba, yung tamang paggamit ng mga actions na yun, yung control. Kaya nga may control. Kung gusto mo pa rin pumunta sa mga ganung lugar, katulad ng bar, folk house. Kasi alam mo nga pala away ka. Andyan na yung control. Iinom ka pero control. Ano pa? Yung minsan, kailangan din nating sabayan ang boys kasi. Para hindi nila sabihin lagi na, ikaw na naman? Ikaw na lang lagi. Sa emosyon din nila. So, kung gusto nilang pumunta ng ganun with their friends, kailangan mo siyang pagsabihan. Alalahanin niya yung, nakalimutan ko na naman yung word na yun. Ito na gagamitin ko, yung disiplina sa sarili. Yung responsibility, ayan. Niya sa sarili niya. Na meron na siyang pamilya, kahit nakikipag-bandage siya sa kaibigan, kasi kailangan nila yun. Or, kayo na lang mag-asawa. Punta sa bar, mag-chill lang, mag-usap-usap, maganda rin yung banding yung pag-uusap. Or, rides, diba? Minsan yun ang gusto nila. Yung pag may bike kayo is, or car is mag-rides kayo parehas. Minsan, hindi siguro natin napapansin as girls, yung mga part na yun. Para naman siguro may part na, ay, naisip ng partner niya yung needs ko din, emosyon. Ay, salamat. At malay mo, dahil doon, iisipin din ng partner mo yung needs mo through emosyon. Ayan. So, katulad sa ibang video ko, yung part 1, part 2, or sabihin mo ng part 3 to, is, depende rin kung anong dadatnan mong lugar. Kung malinis yan, or hindi. Kasi meron lang talaga yung setup nila, basta lang inuman. Walang pakialam kung malinis, maaliwalas ang amoy. Kasi alam nyo naman yung ano, di ba? Yung inuman ng isang bar, mapanghe dahil sa ihi. Depende rin sa management yan. Kung malinis sila, hindi. Kasi minsan, pag lasing tayo, merong naturally na kahit hindi man natin sabihin, nagkukos tayo ng away. Pero dahil doon, sa setup, is may part na nag-aaway na. Nag-aaway na sila. Nag-aaway yung kabila. Ganyan. Depende rin sa relaxedness na sinasabi nila. Kaya yung iba is mas feeling nilang pumunta sa social na bar, di ba? Kaysa yung hindi. Parang nakikisama lang sila sa iba na kaya yung iba is hindi mo makikita sa ganitong bar. Tapos eto, doon siya pumunta. Hindi mo alam na nag-ano din pala siya ng bar. Pero depende. Yung hindi mo maisip na, parang yung hindi mo maisip na hindi pala makabasag pinggan. Pero akala mo hindi makabasag pinggan, I mean. Pero, iba pala. Parang yung akala. Matibay din pala. Parang ganun. So, ayan, ang cute ng clip na to. Pero ang nipis kasi ng hair ko. Oh. Ayan, ang nipis. Kaya wala siyang ikiklip. At medyo mahirap din palang ilagay. So, kuha ka muna ng hair mo dito. Tapos, ihiwalay mo. Tapos, ikiklip mo siya. Kasi may clip sa ilalim, diba? Tapos, yung inihiwalay mong hair, yung buhok, is hatiin mo ng 3. So, ayan, 3 clip. Lalo-lalo sa mga bata na magalaw tapos pag uwi, yung ponytail na inayos mo is wala na.
Sanggulok na. Yung nahulog na yung mga hair. Ayan. So, itong message na to is hindi ginamit. Parang ginawa ko sa mga naguguluhan. Kasi paano kung ganito, ganyan, maitutuloy pa ba ang ganito, ganyan? Yung fear and doubt na darating. Lalong-lalo pag nagsisimula na yung awakening. Tapos, dati mahilig sila ng ganito, pero namimiss nila, ganito, ganyan. Ayan, basta alam mo ang tama at mali. Alam mo ang disiplina sa sarili. Control na yan. Gamitin mo. Para pwede mo naman, at huwag naman lagi kasi. Paminsan-minsan, kahit once a week. Twice a week, pero better once a week. At huwag sobrahan, yung kaya lang. O, di ba? Kahit naman sa last, yun ang pinakamahirap na kontrolin din na bisyo. Hanggang sa iwan mo siya. Parang huwag naman gawing laro pag sa maghanap ng partner, tapos huwag naman gawing lagi, parang habang inaayos mo yung spirituality mo, may partner ka through that last, parang you have to be vigilant and observant sa differences din give gratitude. Kung napansin mo na, hindi na lagi mo nang kailangan yung last na yan. Hanggang naging wala na, poof. Na, wow, dati parang nisip ko na kailangan ko ng ganito, tapos biglang, parang paninigarilyo lang din, di ba? Parang pagkain lang din. Kasi kasalanan din ng kumain ng sobra, di ba? Sobrang sobra. Yan yung gluttony. Hanggang nakontrol mo na yung sarili mo. Dapat yung partner na yun is willing. Through that last, yung ni-explain ko. Or, mas maganda, toy na lang. Kasi bilang isang lalaki, meron namang last toy. Or sex toy. Kahit sa girls, diba? Kasi pakikipag-apid or adultery talaga yan. Pag ginagawa mo na yung last na yan. Better to do those kinds of toys hanggang mawala na yung last sa sistema mo. Pwede meron sa brain pa rin na darating, pero andyan ka na, i-accept mo yun na dumating sa utak mo, reflect and repent. Paulit-ulit na bumabalik yan sa utak mo, yun ay isang part na para bumalik ka ulit sa low vibrational. Alam ko, meron na namang question. Materialistic world yung pinapakita mo. Gusto niyo mag-gets ang satisfaction? Kung anong meron sa inyo, yun ang gawin niyo. Kung sa pag-aayos, meron kang tinatabi na konting makeup dyan, pwede naman yun lang. At huwag isipin na kulang pa ng ganito, ganyan, ganyan. Yun yung tinatawag nilang unsatisfaction na feeling ng tao na gusto nilang i-fulfill pero actually sakto lang. Yung katulad sa magandang damit. Actually, meron ka ng damit na magaganda. Pero meron yung feeling na kulang pa, gusto ko pa ng ganito. Katulad ng status ng buhay. Yung magandang bahay. Sa simpleng bahay, pwede actually gumanda yung bahay na yan. Basta kunin mo lang yung creativity mo. Yung bahay kubo nga pwedeng gawing maganda yun. Kailangan lang natin i-accept sa sarili natin na may mga kakayahan tayo ng iba-iba. Kaya nagkakaroon yung taong to, nagkakaroon ng malaking bahay. Yung taong to, ganito. Paano kung yung taong yan, meron ng malaking bahay, pero hindi malinis naman sa loob ng bahay. Maraming ganun din. At naluma siya agad. Paano naman yung bahay nung isang yun, mas maliit sa malaking bahay, pero napakalinis. At pagpasok mo sa loob is parang, wow. Parang yung binili naman yung materialis is, na pang-decorate doon is mumuraita, pero parang pagpasok mo is, parang ang mamahal ng gamit, parang naalagaan talaga. Depende rin yan sa paglilinis. Paano mo i-set up. Lahat yan. Satisfaction mo. So, huwag nating base lahat na materialistic world ang isang tao kung gusto niya yung ganyan na bagay. Baka kasiyahan niya yun. Gusto niyang i-fulfill yung kasiyahan niya yun. Kaya nag-work hard siya. At napapansin mo na ang dami-daming discarte na ginagawa. Kung nakikita mo ang daming discarte na ginagawang taong yun, at least yung ginagawa niya is sa tamang daan. Ikaw, iniisip mo,
na mukhang pera yun. Kaya ang dami niyang ginagawang diskarte. Hindi mo nakikita yung ginagawa niya na nag-hard work siya. Yung kasi ang Muslim nakikita natin eh. Kunwari, itong taong to, vlogger na ang laki ng nakukuha niya sa pagbablog sa different kinds of social media. Tapos gusto niya pang gumawa ng ng isang business. Tapos meron na ang business, gusto pang gumawa ng isang klaseng business, tapos gusto pang gumawa ng ganito. Hindi yun pagiging isang materialistic world. Kasi ginagawa niya yung tama. Through hard work. Tapos, ikaw na nag-isip ng ganun na materialistic yung world yung ginagawa niya. Tapos, ikaw na meron ka din wish and dream na gumawa din ng ganun na buhay, pero hindi ka gumagawa ng paraan. Isip ka lang ng isip ng ganun. Na instead na gumawa ka din ng paraan para mag-hard work at makuha yung dream and wish mo. Parang nung sinisita mo na, materialistic world naman ginagawa niya, ganun naman talaga, di ba? Kaya nga, mag-hard work kasi na-invento na yung pera na yan at doon talaga paraan para umangat ang buhay mo at gumanda ang bahay mo na pinapangarap mo at magkaroon ng sasakyan at magkaroon ng maraming business din. Hard work lang talaga in getting that money through the right way. Ikaw na nag-iisip lang ng ganun. Walang progress, di ba? Walang progress sa buhay kasi sinisita mo lang yung ginagawa ng iba na yun tapos ikaw hindi mo nakikita na gumagawa ka ba talaga ng paraan para umangat ang buhay mo or naninita ka lang or namamata ka lang ng ginagawa ng iba. Between those two kind of people, sino ang mas may materialistic person? Sa akin yung nangmamata at nangsisita ng ginagawa ng taong gumagawa ng hard work at ang dami-dami ng diskarte. Dapat sakto dapat yun. Basta wala siyang inaapakan na tao. Basta yung taong yun, kung para kunin yung pera lang yun para makuha yung worldly materialistic na pangarap niya or yung comfortness ng buhay, is sa tamang paraan. Lahat naman is you differentiate it through good or bad. The two kind of witnesses. Bad or good. So, naintindihan nyo na ang isang materialistic world na tao. Hindi porket ang dami-dami niyang huwag pairalin kasi yung insecurities, jealousy, and envy. Obserbahan yung taong yun. Be vigilant. And kung umiral yung jealousy, envy, insecurities, na parang feeling mo, hindi mo kayang gawin yun, gawin mo through sa kaya mong gawin. Kasi for sure magkaiba din kayo ng capacity para mag-hard work at kunin yang comfortness of life in this materialistic world. Sa akin kasi mas materialistic world yung mas umiiral yung insecurities, envy, jealousy niya. And hindi niya i-improve yung sarili niya para at minamata niya yung taong nag-hard work para at hindi niya nakikita yung behind na bakit niya nakuha yung mga positions niya at status niya sa buhay na yun. Yung hard work mismo. Dugot pawis. Kinuha niya through right way, which is hard work. Pagdedetermination. Kasi wala rin pag wala kang determination, perseverance. Yung kahit anong mangyari. Kasi imposibleng walang silang mga pagsubok na naranasan para makuha nila yung positions nila. Yung status nila sa comfortness ng buhay nila ngayon. Meron. Puntahan mo sila. At sabihin mo, magkwento ka nga para paano mo nakuha yung status mo ngayon sa buhay mo. For sure, magkakwento sila na nung una, mahirap, ang dami kong utang, ang dami kong pinagdaanan na pagsubok, yung kailangan pang i-consider na wala kang maapakan na tao, yung may nakikita ka pang may nag-i-invest sa'yo, tapos wala ka namang maisip na ginawa para galing naman yun sa dugot, pawis, and hard work. Bakit sila mag-iisip na ganito, ganyan, na kinuha ko lang ng mabilis? Diba? Try nyo pakwento sa kanila kung paano nila nakuha yung Pero ibahin mo yung iba na nakuha din naman nila sa hindi maganda. Katulad ng corruption. Ang daming klase ng corruption. Yan yung sinasabi nila, very materialistic person, kaya nagko-corrupt sila at inaapakan nila ang ibang tao para makuha lang nila yung pera na yun at makuha nilang kagustuhan nilang status sa buhay at comfortness dito sa materialistic world or physical world.
have to know and be vigilant and observant what is real materialistic world. Baka yung sinisita mo, yung dinidiscriminate mo is lumalaban ng tama para kunin yung comfortness sa buhay, tapos sinasabi mong very materialistic person. May makukuha kang consequences doon. Magkakaroon ka ng utang sa taong yon. Yan, pupunta na kami doon sa bar. Wala na yung lipstick ko. Siyempre, lumabas muna kami para kumain bago pupunta doon. At ang pupuntahan lang namin is kapitbahay. Nag-ayos-ayos pa, ano? Wala lang para ma-feel ang feel. Ayan, tara. Nagsisimula na kami. 4x4 yung nilagay. 4x4 naman yung side nun. Oo. 4 ang side, 2x2 ang ano, yung circle. 2x2 tayo ta? Ano bang meaning ng 2x2 at 4x4? Yung holes? Size daw, 2x2. Medyo matapang. Tignan natin mamaya kung lasing tayo. Malalasing tayo. So, tapos nang mag-bar. Parang yung eyeshadow ko biglang nawala. Yung eyeliner ko wala na. Pati yung ano, yung ilagay kong effect sa ilong, yung lipstick wala na rin. Wala namang nangyari doon. Uminom lang. Yan. Kailangan ko nang uminom ng gamot. 9:30 natapos kami. So, okay pa naman. So, talagang nilagay pala nila sa 1 tower is 2x2? 1 na 2x2, pero usually the 1.5. 1.5 dapat. Pero sa amin, kasi sabi namin, bawasan nila. Malakas pa rin yun, 12% pa rin yung alcohol. 12% mang 2x2? Hindi ko alam. Search ko. So, ayan. Huwag nyo kasi ilagay dito. Sa tiyan lang. Ayan. Pero okay na. Kikita naman na medyo, uminom. Ayan. So, depende sa, yung mga kasama namin doon is mga professional daw. Sabi nung isa driver, tanong namin yung kasi ex na customer nila. Potato. Hello, so, Car. Hello, medyo decent yung mga kasama naming uminom doon. So, hello. Thankful kami. Thankful kami ng ganon. So, yan. Pag, minsan hindi rin naman masamang pumunta sa isang bar kung about bonding, lalo-lalo kayong mag-asawa, magkaibigan. Basta, basta chill, tapos alam niyo ang disiplina niyo sa sarili niyo. So, thank you for watching!